Mga kalahi, habang nagpipicture kami dito ni Hubaderong Mayang kanina, may nadidetect na camera movement dito sa kabila na to. Yun, parang mayroon kaninang nadidetect na muka dito mismo sa butas na to. Syempre siya lang isa dyan. Ang creepy lang na pag picture ko dito mayroon talagang nadetect, as in lumipat-lipat yung detector. Hindi lang natin siya na screen recorder. Medyo na-creepy lang ako kanina. Yun. So alam din naman ni Hubaderong Mayang yung sinabi ko sa kanya. Ang isang nakakamangha pa na nakita ko dito, si Hubaderong Mayang nakatayo kanina. Yung nadidetect na face doon, bukod sa palipat-lipat dito, yan, lumipat sa dito. Tapos bumalik dito. Tapos paglipat niya, pumasok na doon yung detector. Tapos hindi na siya nakita. Kasi naka-monitor doon sa cellphone niya yung box, yung sa mukha ba. Yun. Ang okay lang sana kung nakapokus lang sa isang ganun. Kaso lumalakad yung detector. Kaya yun. Ay, kaganda naman dito. Pwede siyang liguan, no? Guys, pwede siyang liguan. Kaso may baliti lang doon, nakakatakot. Ang creepy naman ng lugar na to. Pero the best, ang ganda. Yun, may mga isda pang tumatalon doon. So ngayon, kamusta kayo mga kalahi? Panibagong araw, panibagong vlog na naman ang i-explore natin sa episode na ito. Yan, muli kasama ko si Hubaderong Mayang upang puntahan natin at i-explore yung napakagandang Katpuran Cave na matatagpuan yan dito sa Barangay Batasan, San Jose Occidental, Mindoro. Siyempre, proudly Mindoreños, mas proud tayo na mas ipakita yung ganda ng mga gandang tourist spot dito sa Occidental Mindoro. Grabe, di ba? Yung bata. Medyo misteryoso lang itong bato na ito dahil kung makikita nyo yung napakalaking baliti na ito na hanggang ngayon nakatirik pa rin dito. At ang mas malupit na to, nakapatong lang siya sa isang malaking bato. Sige, babalikan kita at maliligo ako dyan. May mga nagbubunot na ng sibuyas dito mga kalahi, kaso yun nga yung masakit na pangyayari, inabot na ng harabas ang kanilang mga sibuyas. So kung makikita nyo yan, halos namatay na yung mga sibuyas. Ayan, ito yung sibuyas na inabot na ng harabas. Grabe, wala talagang pinipili ang harabas, kahit saan lang talaga. Ang daming napirwisyo. Yun, mga sirang sibuyas, pinabunot na lang nila dahil wala nang matitira. Kawawa din yung mga magsasaka natin. So muli, tara, samahan nyo kaming puntahan itong Katpuran Cave, na isang napakagandang tourist attraction dito sa atin. So under siya ng DNR, wala tayong dapat galawin doon. Ang importante ay pupuntahan lang natin at enjoy lang natin yung ganda. Sadyang napaka-misteryoso talaga ang lugar ng Mindoro, dahil kahit saan ka nga tumingin, kahit saang parte ka ng Mindoro pumunta, may kapansin-pansin na may mga malalaking baliti dito na pinaniniwalaan din na tirahan ng mga engkanto at mga diwata. Syempre, sabi nga nila, hindi naman daw nananakit ang mga engkanto at mga diwata. Importante, hindi lang natin sila gagalawin o hindi natin gambalain ang kanilang mga tahanan. Mabuti pa dito, parang okay na okay pa yung tubig. Yung mga kalahi o yung kulay ng tubig parang dagat. Ay, ang ganda. Astig. Pwede kayong maligo dito kasi maliit lang. O yun, may dadaanan tayong mayroon tayong tubig na dadaanan. Anong tawag dito mga kalahi? Ay, ano to?
So kailangan nating tanggalin ang ating sapatos. Anong tawag sa inyo ng ganyan? Mga kalahi, kung alam nyo nga yung gantong klaseng pamamaraan ng pangingisda, i-comment nyo nga, baka sakaling alam. Pero sa amin kasi tanggar ang tawag dito, pero hindi naman ganito yung tanggar eh. Yun o, ibang klase. Hulihan siya ng ano, pwede kang makahuli ng isda dyan. So yan mga kalahi, back to ilog tayo ngayon. Napakaganda talaga ng nature dito sa Mindoro. Refreshing ang mga tubig, ang linaw oh, 'di ba? Sa ibang lugar wala ka nang makikitang ganito. Halos sa panahon kasi ngayon, tuyot na, El Nino, stress sa buhay, yun sama-sama. Samantalang kapag nakakapunta ka pala sa mga ganito kagandang lugar, may isip ko na may halaga pa pala ang buhay. Kung yung nature nga natin nagsusurvive sa kahit anong uri ng climate change, ito pa kaya, yung tao pa kaya, di ba? Kaya huwag kayong mawalan ng pag-asa kung sakaling nadadown kayo sa sarili nyo. Hayaan nyo lang, huwag nyong isipin yung pagod, isipin nyo yung mga bagay na posibleng mangyari dahil nalampasan nyo yung pagod na yun. Diba? Ang sarap sa feeling na lahat ng pinagpaguran mo, lahat ng pinaghirapan mo ay unti-unti mo nang makikita, mahahawakan, ganun. So dahil doon, medyo nainip na yung dalawang tour guide natin. Hindi naman siya nainip kasi sumama talaga sila dahil gusto rin nilang marating tong Katburan Cave ulit. You know, tingnan niyo sa baderong mangyan, talagang lalim kasi ng tubig. Sarap maligo, parang dagat. Hindi mo na kailangan pumunta sa mga dagat, hindi mo na kailangan pumunta sa malayong lugar, sa mga resort. Dito pala may mga ganito kaganda ng lugar. Dahil dyan, siyempre hawak natin yung sapatos natin dahil hindi pwedeng mabasa. Kailangan pa nating makarating doon sa dulo bago natin siya tuloy ang isuot. Ano yun? Nagsisimula pa lang tayo sa panibagong lakbayin dahil kanina nakatawid na tayo sa ilog. Ngayon naman ay dadaanan natin itong gilid upang marating yung nakatagong kuweba ng Katburan. Marami pa tayong hindi alam tungkol sa Mindoro. Maraming misteryo at kababalaghan tayong dapat pang malaman. Kaya mas pinili kong i-documents yung mga ganitong content dahil para maging aware tayo na hindi lahat ng bagay ay nakadepende na lang tayo sa mga nakikita natin. Syempre dapat mayroon din tayong kwento na malalaman tungkol sa isang lugar. At eto na nga, malapit na tayo sa entrance ng Katburan. Tara. Uy, dulas. Malapit na tayo sa entrance, lo. Ay, ito na. So yun mga kalahi, nasa entrance na tayo. Thank you. Medyo nakaka-excite lang. Ay, ito na. So Katburan Cave entrance, nasa 464 meters na lang bago natin marating yun. So tara. Grabe, 400 meters na lang, mahigit. Pakiramdam ko sa lugar na ito parang may tumitingin na naman sa amin.
Hindi ko alam kung anong mga kababalaghan tong nararamdaman ko. Kapag nandito sa gubat talaga, ay init sa pakiramdam. In almost 5 minutes mararating na natin itong main entrance ng Katburan Cave. May kita na rin natin dito yung natural na ganda ng tinatago ng Barangay Batasan. Papasok pa lang tayo dito, may nakita na akong butas. Lusutan siya, oh. Laking butas na, lusutan. Nakapaan na lang ako ngayon. Wala na eh. Kaya nga, pero hindi siya gaanong akyatin tulad ng inakyat natin sa Bato Buring. Grabe, bubungad pa lang tayo dito ay unti-unti nang lumalabas ang mga paniki. Ang laki pala na ito. Ay, yun lang. Ang ganda naman, kaso napansin ko lang dito mga kalahi, sinulatan na nila. Yan o. At kung mapapansin nyo sa mga butas na ito ay may kanya-kanyang kwarto. Tila para siyang tirahan. Parang dating tirahan ng mga sinaunang tao. Oh, ano yun? Bakit parang may mga kwarto-kwarto, no? Yung mga kalahi, may mga kwarto. At dito natin mapapansin ngayon yung mga vandalism na ginawa ng mga pupunta dito. Yan, DWG. Ayan, oh, kung under siya ng DNR, hindi na lang sana ginanto dahil bukod sa napakagandang tourist attraction to, ay napaka-iconic din na lugar dito sa atin. Yun, kung mapapansin nyo yung mga stalagmite na nabuhay na 100 years ago. Alam nyo ba, yung mga ganyang bato ay nabubuhay ng almost 100 years bago sila bumuo ng ganito kagandang rock formation. Ito yung isa sa napansin ko at namangha ako. Mayroon siyang kwarto bawat sulok at makikita natin dito yung mga hukay sa ilalim. Dati siguro may may tubig. So yun mga kalahi, oh. Yun. Mga kakaibang formation na dito sa baba natin makikita. At eto, may mga hukay at kapansin-pansin yung mga kakaibang kwarto na nandito. Sadyang napakaganda talaga ng Katburan Cave na ito. Kaso may napansin tayo dito, yun oh, may mga sulat. Hindi na natin palalagpasin yung pagkakataon na pasukin itong area na ito. Dahil bukod sa nakamangha ay parang tirahan siya ng mga sinaunang tao. Baka ito na nga yung sinasabi nila na naging daanan ng mga Hapon nung araw. Sobrang gaganda ng mga bato dito mga kalahi. Ayan o. Hindi natin pwede siyang hawakan dahil may posibilidad kasi na kapag na-touch natin yan ay hindi na siya mag-growth. Kumbaga hindi na siya matutuloy yung mga pag-usbong ng na yan. So ito na. Parang pagong yung itsura na ito mga kalahi. Tulad ng sinabi ko, may mga iilan na pumunta dito na hinawakan nila ito. So kung mapapansin nyo, hindi na siya nagsibol. Ganyan yung naging epekto.
Ayan o. May mga kakaibang formation tayong makita dito. Napakalaki ng Katburan Cave na ito. Nandito na tayo sa kwarto. Parang ginawang treasure area itong lugar na ito dahil may mga hukay. May mga paniki. Parang sinadya itong lugar na ito. Parang mayroong dahilan kung bakit ito tinayo. Dahil ayan o, may mga kwarto. Parang Japanese tunnel siya na abandonado. May mga paniki. Ayan o, may paniki sa itaas. Ngayon mga kalahi, explore natin ang buong area at magsisimula na nga tayo dito. Kinikilabutan ako. Hindi ko alam kung bakit. Parang galit na galit yung tsura ng lugar na to. Grabe. Sa susunod mga kalahi, dahil namangha ako sa ganda ng Katburan Cave na ito, bibili na ako ng flashlight na pwede nating magamit sa pagpasok sa mga kuweba. Yan, kung akala nyo alakdan yan, isang uri po ng gagamba yan na naninirahan dito sa kuweba. Hindi naman po siya nakakatakot, wag lang natin siyang galawin dahil napaka-agresibo ng mga ganitong klaseng insekto. Oh, so yun mga kalahi, ang daming paniki. Ako naman po ay hindi ako natatakot sa mga paniki. Dahil para sa akin, hindi naman sila nang aatakin ng tao. So yun may butas dito na pwede naman natin siyang pasukin, pero wag na nating pasukin dahil nga baka posibleng makasira pa tayo ng natural na ganda. Dahil ang daming stalagmite na kapag yung nahawakan ay hindi na ito sisibol, sayang sa mga susunod pang panahon ay mapapakinabangan pa ito. Tabi-tabi lang po. Yan mga kalahi, dahil nandito na tayo sa kuweba, nire-request ko ulit sa inyo na baka meron kayong mga kakaibang imahe na makita sa kuweba na ito. I-comment nyo lang kung ano pang mga bagay ang makita nyo dito. Para siyang mata, parang may bungo. Aray, ano yun? So dito pa lang tayo sa isang kwarto na to, ay namangha na ako sa ganda. Ano to? May daanan dito. So nandito na tayo sa isang kwarto din na may mga hukay. Napakalawak at napakaganda. Sadyang kamanga-manga talaga ang lugar na ito.
So yun, may napansin tayo dito, itong palakan dikit. Ayan o, na natural na nanirahan dito. Yan, ang tawag namin dito mga kalahi ay palakan dikit. Yan, hindi naman siya agresibo, kumbaga wag lang natin siyang galawin. So ito na yung natural na tahanan nila. Ano yun, oh? May box para siyang ayun, oh, kapansin-pansin na may mga tubig pa na tumutulo dito sa lugar na ito. Napakaganda. Yun, natuluan ako. Praise the Lord. Parang altar ng simbahan. So, mga kalahi, pasok tayo dito. Sobrang daming paniki. Nakakamanga talaga. Wow. Papasukin natin itong area na ito. Dito na tayo sa pangatlong kwarto na sinasabi natin. Medyo creepy na ang lugar na ito mga kalahi. So alam nyo yung totoo niyan, parang kakaiba na yung nararamdaman ko dito. Pero dahil may mga kasama tayo, malakas yung loob natin na pasukin tong mga ganito. Siyempre para sa inyo. Sana darating yung araw na wag nang sirain ng mga taong pupunta dito yung mga ganito kagandang lugar, dahil napakaganda. Imagine, may ganito kagandang lugar sa Mindoro. Wow, ang daming paniki mga kalahi. Sobrang dami. Ano yun? Ayun, oh. Ano tayo nakitang kumikintab doon? Yun, oh, yun, oh. Yun. Ay, may mga plato. Ayun, oh, may kumikintab. Ano kaya yun? Kapag nandito ka sa loob, hindi mo na maririnig yung mga ingay sa labas. Ayun lang, nilagyan nila ng mga kakaibang, yun, oh, hindi ko may paliwanag. Isa sa napansin ko dito sa lugar na ito, parang pinagkukaya na siya. Kumbaga parang sinabotahe na siya ng mga naunang tao dito noon. Bago pa na-discover ang lugar na ito, ay tila may mga ilang tao na nakadiskubre sa lugar na ito at hindi nila inayos or mas sinira pa nila itong kuweba na ito. Dahil kung mapapansin nyo, ang daming hukay na tayong makikita. 'Di ba? Ang daming hukay na sa mga ganitong lugar, kasi kadalasan sinasabi nila may mga treasure, pero hindi naman ako naniniwala doon dahil syempre para sa kalikasan yan, bakit natin sirain, di ba? Nandito tayo sa pinaka dulo. Hindi ko alam kung dulo ba ito, basta sobrang daming paniki.
So yan mga kalahi, meron tayong plato na nakita dito. Siyempre, ilalabas natin siya. Galing lang natin dito sa loob na to. At syempre, nagpapasalamat po ako sa patuloy na nagsusuporta sa aming mga vlog. Syempre, kasama ko yan si Hubaderong Mangyan. Thank you po sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at naniniwala sa mga ginagawa namin. Sana patuloy nyo lang kaming suportahan at ilibot namin kayo sa mas magaganda pang lugar dito sa Mindoro. Ayan. So ngayon, dahil medyo tanghali na, ay kailangan na nating umuwi dahil may mga ilang kwento nga dito na nagsasabi na hindi tayo pwedeng mag-stay ng matagal sa lugar na ito dahil meron nga raw na babaeng sumisigaw dito tuwing tanghaling tapat. At ayon din sa kanila, baka ito na yung mga signos o senyales na meron talagang nagagambala. So sa mga nagambala namin ngayong araw nito, pasensya na po kayo. At sana hindi nasirain ng mga tao itong tirahan nyo. Okay, thank you mga kalahin. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Mag-iingat kayo sa inyong mga lakad.